Pumunta tayo ngayon mga kababayan, ha? Dito. Saan ba yan? Dito muna tayo, no? Princess Abante versus Sara Duterte, mga boss. Dating Pangulong Rodrigo Pag pinagsama mo, Princess Sara. Oh, kilala niyo yung Princess Sara? Nung bata ho ako, lagi kong pinapanood yun eh. Di ba, Ma'am Chris Rose? Lagi ho ako, nakapokus ako doon sa Princess Sara. Tsaka yung Kenelo, yung ano, yung bata na kasama si Patras. O, tapos, kasama si Lolo, nakalimutan ko na. Yan, yung mga pinapanood ko. Pero pakinggan ho muna natin to. Abante versus Sara Duterte. Iba pang mga balita, bumuwelta si Vice President Sara Duterte sa naging payag ni House Spokesperson Princess Abante hinggil sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sinabi kasi ng tagapagsalita ng Kamara na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Patutsada naman ni VP Totoo naman kasi, di ba? Totoo naman no, mga kababayan eh. Ano, kasi ang gusto nilang sabihin nung kampo ni Inday Sara Duterte, chismisan lang daw po. Chismis lang yan. No? Yung mga nagrereklamo kay dating Pangulong Duterte, chismis lang yan. Pero naman po sa mga kongresista, mga kababayan, hustisya po yan para doon sa mga nagrereklamo at matagal nang nagrereklamo ho dahil po nawalan ng mga mahal nila sa buhay. Di ba? Mga bossing, kung dati pa lang hinarap na nila yan. Di po ba? Kung dati pa lang hinarap na nila yan, kung talagang haharap po sila, ha? Ano ang ginawa ng dating Pangulong Duterte? Wala eh. Kumalas, nagpakita ng takot, nagpakita ng kaba. Ako ho mga bossing, kung ilalagay ko ang sarili ko sa posisyon ng dating Pangulong Duterte, tapos alam ko naman na tama lang ang ginawa ko at wala naman akong inaalipusta at wala naman akong sinasagasaan na tao, lalo na yung karapatan pantao, sige, wala akong pakialam dyan, imbestigahan ninyo ako. Di ba? Pero kapag ka meron kang alam na sa sarili mo na ginawang mali at meron kang alam na lumabag ka sa karapatang pantao, kakalas ka talaga dyan sa ICC. Dahil alam mo sa sarili mo, mayayari ka. Siguro bumalik tanaw sa dating Pangulong Duterte, naku po, meron pala kaming reward system. Di ba? Jackson Project at Joel Q at Angeline Collado, nako, meron pala kaming reward system nung panahon, nung laban kontra droga. Nako, meron pala kami din na quota system. Si Attorney Princess Abante, pwede naman po magsalita niya, mga kababayan, kahit papaano. Bilang isang Pilipino na lang, di ba? Hindi na bilang spokesperson ng Kongreso. Baka ho siguro ang tinutukoy ng ating Vice Presidente, mga bossing, hindi ka pwede magsalita dyan. Labas na sa trabaho mo yan bilang spokesperson ng Kongreso. Bilang Pilipino, pwede po magsalita yan. Di ba? Kailangan ba may label? Ito, sandali tatayo ako sa inyo. Ako ngayon ay spokesperson ng Kongreso. Ako ngayon ay sarili ko, no? Akong ang magsasalita lang. Individual, Nasasaktan kasi yung mga DDS, mga bossing. Nare-real talk ho, mga kababayan. Biruin mo ang lakas ng loob ng Vice Presidente na magsalita. Labas na yan sa jurisdiction mo o labas na yan sa nasasakupan mong trabaho. Samantalang nga siya dumayo pa doon sa Maynila. Pinuntahan yung distrito ni Benny Abante para lang po manira. Para lang po ipakita yung litrato ni Congressman Benny Abante na nakadila. Tapos ang sabi wala daw, respeto yun. Pag nilabas ko po ba yung dila ako dito, ibig sabihin wala na akong respeto sa inyo? Hindi naman, di ba? At yun naman pong litrato na pinakita nila, nakabalandra naman po doon sa Facebook page ni Congressman Benny Abante ho yun, mga kababayan.
Oh, tuloy. Criminal Court. Sinabi kasi ng tagapagsalita ng Kamara na galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Patutsada naman ni VP Sara kay Abante wag nang magsalita tungkol sa ICC case ng kanyang ama. Anya walang kinalaman ng House of Representatives. Hindi Nasasaktan. Wala ang kinalaman ng House of Representatives sa kanya. Hindi. Pilipino pa din yan eh. Oh. Sa gumugulong na kaso, hindi na raw ito dapat sumausaw sa issue dahil out of her league na Tingin ko naman mga kababayan, nagsalita lang naman dyan si Attorney Princess Abante. Kumbaga, base sa kanyang sarili. Sabi ni Hailey Aris Corrado, oh, sige nga, dila ka nga. Oh. Sige nga, Mark, dila ka nga. Oh. Hindi ko na ba kayo nirespeto noon? Ay, nako po. Yung kampo ni Vice Presidente, mga kababayan, paulit-ulit na lang po, ganyan ang ginagawa. Puro na lang po, bring him home, bring him home. Nakalimutan na po yata ang ating bayan, no? Tapos sasabihin po ng mga kasama niya, nagtatrabaho naman ng Vice Presidente. Parang hindi naman ho. Di po ba? Tsaka ako, mga bossing, no? Hindi naman po porket na ayoko na doon sa mga Duterte. Hindi naman ho porket na hindi na ako sumusuporta sa mga Duterte, no? Pero kung dalawa, magtutuloy po ang patutsadahan nitong dalawa o tuloy-tuloy po yung banatan nitong dalawa, kaya Princess Abante ho ako eh. Bakit to? Gusto kong bumanat yun eh. May utak pag bumanat, no? Matalim pag bumanat. Rektahan pag bumanat. Talagang masasapul sila pag bumanat. Di ho ba? Si Vice Presidente, pag bumanat yan, ay talagang Duterte. With matching PI. Bukod sa PI, talagang rektahang sasabihin yan. Ipapapatay ka. Ipapapatay ka niyan. May kinausap na ako, ipapapatay ko. No? May kinausap na ako, patayin si Bongbong Marcos. So, pag na-tsempohan ka niyan, ganyan din. Diba? Sabi ni Kian, nagmumukha na nga taga si Sara sa mga lumalabas sa bibig niya. Nakakahiya siya para sa BP, no? Ng Pilipinas. Para lang taga-kalye lang si Sara. Speaking of Sara Duterte, dahil gusto niya nga pag-usapan din yan, dakuin natin ito. Yung pag-attend ng Vice Presidente sa SONA, di ba, binalita niya na ho, o binalita na nila, hindi a-attend ang ating Vice Presidente. May paliwanag naman dyan ang Vice Presidente kung bakit daw po hindi siya a-attend. Ano po? Sabi ni Rachel P. Ha, nagtatrabaho si Sara. Wala pang ang naa-accomplish. Puro tago lang ng pera ng bayan.